Pinamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, and today is June 10, adlaw ni na Martes, and syempre napakaswerte po nating mga kaagapay sa umaga at hindi po tayo nakakalimutan ng ating guest, although dapat supposedly nung isang nakaraang Webes po natin siya nakakasama, ano po, and i-welcome po natin ang ating bisita, si Mr. Ardales, ang Social Insurance Officer ng PhilHealth Sorsogon. Good morning, sir, and welcome ulit po sa Kaagapay sa Umaga. Good morning po, Giraray, Ma'am Kak. Yes po, and mamaya po after po ni Sir Vic, meron pa rin po tayo bisita, hali man po sa Kindness Station kung saan ang daming ganap ng Kindness Station ngayong buwan ng June. Mamaya-maya po after po ni Sir Ardales, makakasama natin si Kagawad Marvin Hanyolan. Po? And yes, mga kagapay sa umaga, dire-diretso po tayo and mapapanood nyo po kami live na live, sa aming page, Facebook page at sa YouTube at sa aming mga personal account. Okay. And pasensya na po kayo mga kagapay sa umaga at hindi ko rin na naman ulit nakakasama si Kumaring Dante. Palibasa, palapit na ata. Parang 100% na matutuloy ang barangay and SK election. Pero magulo pa rin. Anyways, kahit hindi po matuloy, dapat po dire-diretso sa tuyang maray na serbisyo sa satuyang mga salud. Ano po? And eto po mga kagapay sa umaga, dire-diretso po tayo sa mga nagbi-birthday po. Happy birthday sa mga nakakatapos pa lang ng mga fiestahan dyan. Happy fiesta sa mga celebrate sa kanilang mga patron. And ingat-ingat po tayo, nakakalungkot na balita na halos araw-araw po ata, Sir Ardales, ang aksidente ngayong umagang ito, meron na namang isang salpukan dyan sa kilometro 13 po ng West District, halos sunod-sunod. Dobling ingat po kung pwede lang, tripling ingat po dahil sa panahon ito halos araw-araw na lang balita dito. Kaya minsan ayaw ko na rin mag-open ng aking Facebook kasi halos makikita ko na lang na balita, aksidente dito, aksidente doon. My gosh, kung pwede lang po, mga kagulong, ingat-ingat po tayo. Dahil ang panahon ngayon ay grabe na. Ayan, pakilala po natin. Parang dire-diretso na sana ako, pero kalala ko may guest pala ako. Good morning, Sir Ardales, and thank you. Hindi po kayo nagsasawa. And aram ko na
isang ano ko lang tawag lang sa iyo na, sir, baka pwede naman dyan. Pero hindi ka po nagdadalawang isip. Thank you so much and welcome po sa Kaagapay sa Umaga. Thank you, Ma'am Kaki. Thank you very much sa opportunity na ma-revive ko po sa program digdi because aram taman during the election time very busy po ang sa busy. indo pong station, ang sa indo pong TV station. Opo, may baka may mga babatiin ka po para dire-diretso tayo, Sir Vic. Inot pinapasalamatan ko po ang pag-imbitar nindo sa Moya sa pagikan sa Moyang Health si Mr. Alfredo Jubilo. Tapos ang sa ko'y makatrabaho po sa PhilHealth, marinaaga po sa Indo Gabos. Ayan. And mga kaagapay sa umaga, sang mga nakaagi po na guest po natin si Mr. Vic Ardales ng PhilHealth. Dakulong po ang satuyang naaraman manungod sa mga listahanan, kung paano po ang manera, kung lahat po tayo ay nakaka-avail ng kanilang mga ibinibigay na serbisyo. Ito ang unang tanong ko dito. Ito naman po, PhilHealth naman, contribution tayo. Tapos na po tayo sa mga ilang katanungan noon. Ito na naman. Sir, magkano na nga ba ang dapat nating ihulog na PhilHealth sa kada buwan-buwan? Ang ini kayong contribution na topic duman lang ini sa mga member kang PhilHealth na may kapasidad na magbayad. Aro ka nasabi ta po, duwa lang po ang kategorya kang PhilHealth, direct contributors Yes. and indirect contributors. Sa direct contributors, hindi po sa mga particularly sa mga employed sa government o sa private institutions o kaya mga voluntary members or self-employed, sutugang tangyaon sa mga OFWs, sa mga tugang tang mga professionals such as doctor, engineer, contractor, or negosyante po siya sinda. May mga contribution po sinang kaakibat. Bagamat mahiwas po ini, pero inire-remind na igwa po sinang financial obligation. Simply because ang PhilHealth kasi sarong institution, financing institution na ang konsentrasyon para sa health o sa salud kan sa tuya pong nasyon, ano man pong organisasyon, di po mabubuhay kung di pong kaakibat na finances. Kaya maliban sa tarabang-tabang po, may budget tali sa national government, sa PhilHealth mismo, as ang flagship kang programa, yaon po ang DSWDO, yaon po ang PCSO, yaon po ang iba pang ahensya, o kaya DOH. Kaya ang PhilHealth po ngayon, ang Universal Healthcare Program, dahil na po yan sulukang PhilHealth. Kundi ang PhilHealth lang ang nagpapadalagan, ang nagmamanage, pero ang mga budget po, ang mga finances, ali po sa iba-iba pong sektor. Pero ngunyan, igwa man po gira na financial obligation sa mga may kakayahan magbayad. Sa ngunyan, sa mga voluntary members o self-employed, igwa po sinambabayadan na 500 pesos per month. Nasa sa inda na po yan kung kaya nilang bayadan na advance, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annually or annually, kaya nasa 6,000 po yan. Pero duman po sa mga employed sector, sa ngunyan na taon na 2025, gawa po kitang 5% kan sa inda pong sweldo. Halimbawa, 10,000 pataas ang sa indang sweldo hanggang 100,000, 5% po kayo ang sa indang babayadan. Pero since may employee-employee relationship, hati po sinakang contribution. 2.5 sa employer, 2.5 ma po sa employees. Pero ang remittance po kaya ang bilog na 5% para po i-remit sa samuyang opisina. Ayan, sir, gawon ko po ito kasi saro sa mga kahaputan po, may nakakaabot sa tuya, lalo pag may mga nangangamuhan. Ayun, nasabi po ni Sir Ardales na hati. For example po, 500 buwan ang binabayad, so bali tig 250. Tama po ba? 5% po. Ang ito kayang 500 pesos, duman po ito sa mga voluntary or self-employed. Pero sa employed sector, alimbawa sa tuya, employed sector, sa ngunyan na taon, 5% po kang sweldo ta, so basic salary ta, ang i-remit sa PhilHealth. Pero hati po nga ni 2.5 ali po sa sweldo kang employee, ang 2.5 naman, financial obligation kang employer. Pero i-remit sa mo, ining 5% po na bilog na ini. Okay. Kaya nagdidepende po sa salary. O kung alam ko po ang salary mo, di 5% po kaya, 2.5, no? Dako lamang po ang sa imong contribution. Depende po pala sa pigsasahod kang mga employer. Employees. Employees. Tapos hati sila. Ako po kang employer. Ayan. And ano ang mga kaakibat na pagbabago sa pagpapatupad nito naman, sir? Sa pagi po kang Republic Act 11223, Universal Healthcare Program, nagkaigwa po kita ki mga pagbabago because aro kang nasabi ko kanina na collective effort na po ini.
yaon po digdang iba pang mga national government agencies na mention ko kanina, PCSO, DOH, DSWDO, tapos ang PhilHealth, and then so contribution ka mga member ta na may kakayan magbayad, kung saan nagkakaigwa man kita ki mga adjustments sa mga benefits sa packages ta. Kang 2024, nagkaigwa po kitang 30% across the board na increase. Ngunyan na taon, nagkaigwa po kay promise ang sa tuyo pong presidente, si PBBM, na magkakaigwa po kay 50% na increase across the board. Although sa ngunyan, nagkakaigwa pa kami ki pag-alat kung ano po sa mga adjustments sa mga packages ta maski kami nasa PhilHealth, ini pigalat may manggareso, may nailing kami kung ano po sa mga adjustments sa mga benepisyo. Dahil aram tamang baga po, kada taon kita mga tao, yaw sa sarong lugar na sibilisado na po kita, na kung saan po, naapektaran kita kang inflation. Kaya ang PhilHealth, nagkakaigwa man ki mga adjustment para mahabol tama sa medical expenses kan sa tuya pong miyembro kang PhilHealth. Kaya, ang PhilHealth di lang po nagkaigwa ki progressive o kaya progressive o na pagtaas kang premium or contribution, kundi nagkaigwa man kami ki mga pagbabago sa or adjustment sa benefit package para kung paano magkaigwang balance, because mareklamo ang miyembro nagtaas ang sa inda pong contribution, day pong pagbabago ang sa indang benepisyo. Kaya binabalance po yan because saro po sa core value kang PhilHealth. So innovation na kung saan pinag-aadalang kang PhilHealth kung paano matugunan po, so ma-maximize sa mga benepisyo na pinapangako ang kang PhilHealth sa mga miyembro po niya. Yan, napakalinaw Sir Vic, makagapay sa umaga na may tama po 'yon ang sinabi nyo na may mga nagngangarelas na tumaas ang aming contribution pero wala namang pagbabago yung pero hindi nila alam na yung si PhilHealth na talagang pinag-aaralan din nila kung paano makahabol. Tama, lalo na nabanggit niyo po kanina, Sir Vic, yung inflation. Tama po yun, Oh my gosh. And siguro at this time, diretso tayo, Sir Vic. Baka may makaragdagan ka pa about sa dinakahaputan ng mga pagbabago sa pagpapatupad nito. I'm pretty sure, ang dami ngayong pagbabago. Maano po kami, de pa man po kayo nagigibok ki suppliers, so PhilHealth, para duman may distribute me, para mailing po ka mga members kang PhilHealth kung ano talaga sa mga pagbabago sa sa packages, nagtaas ba o pirang tinaas, para naman mabalansi taman na inagadanta sinakidagdag na contribution, magkaigwa man sinakang appreciation kung ano man po sa pakinabang na makukuha sa PhilHealth. It's injustice na nagtaas po kita tapos nagbago pa lang sa benepisyo. Kaya dapat balance po siya para everybody happy. The organization will succeed, the organization will thrive, the organization will go on to serve the people. Pero kaipuhan po, so tarabang-tabang po kita na para kaipuhan mabuhay ining organization, kaipuhan tama po ang contribution. Yes. Aram mo, Sir Vic, ito lang po, pansin ko lang, ang daming hindi nakakaalam. Anong ginagawa nyo? Halimbawa, may mga pagbabago. Kanina nabanggit nyo through flyers. Yun lang ba ang paraan? And para kasi, lalo na sa mga nasa remote area, masalalayo, na hindi naman usually nakakabisita sa inyong opisina, ano po pa ang inyong ginagawa para malaman nila? Kasi ang dami po talagang mga sabi na words na lugo-lugo. Ang araw ka na sabi ko po sa mga nainota pang programa, padagos po ang PhilHealth is very dynamic po naman sa info drive na kung saan nga si Ma'am Marian Garcia, tapos siya po ang in charge po sa pagpaliwanag kang PhilHealth. Nagbabara-barangay nga minsan kami. Bumababarin po kayo sa barangay. And then we invite sa mga tao na yan duman para po yaw na po sinda duman, kami ang madayo para maipaliwanag as in ma-entertain so say naman po mga questions. And then dakulo naman through social media, ini pong radio program, dakulo ang po ning instrumento o paagi para po maipaliwanag. Pero ang Filipino culture sa kunaday takaipuan sa sarong programa. Dito ba po tinatawan kipanahon. Pero obligasyon mo pong ipaliwanag sagkod sa makakaya mi, because ito po ang samuyang mandato to inform them and then to empower them to proper information para naman sa paggamit kang benepisyo dahil sila madipisilan. Ayan. Sa mismo po na sila rin po ay bumababa sa barangay para ma-inform ang ating mga katugangan dyan. Sa mga naghahapot, sila po ay bumababa rin po sa barangay. And ito po, Sir Vic, saan po ba pwede magbayad ng premium contribution? Ang PhilHealth, may mga pigapod na PhilHealth
collecting agencies, accredited po, yan po ang mga bangko, may igwa kitang mga bayad centers, Bayad igwa man center. kitang so sa opisina mismo, dakulong pong paagi, and then tama po yan sa website kang PhilHealth kung saan po so pwedeng accessible ta pong bayadan. Pero ang PhilHealth po nagpapagiromdom sa Indo na nasa sa Indo na po ang pag-determine kung pira po ang kaya ninyong bayadan. Alam mo, self-employed, pwedeng monthly, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annually or annually. Pero ang pinakamahalaga, nagkaigwa kita ki awareness, nagkaigwa kita ki pakasabot na kaipuhan po ang sa indong contribution, kaipuhan po ang sa indo pong religious na pagbayad para naman makagamit man sa batang tugang, because kitang nagbabarayad, natatabangan ta suday pong kakayahan magbayad. Duma po sa mga pigapod na indirect contributors. Actually, sinda ang pinakadakulao na segment kan sa tuyang member na kung saan dapat data man sinapabayaan. Kaya kita pong may kakayahan magbayad. Pag pumundo kita, bako lang kita ang maapektaran pati sa yung mga natatabangan. ding kakayahan magbayad. Kaya this is a social insurance, it's a collective effort, tarabang po kita. Yan ang saro sa dili na araman kan lambang syudadanon na may bako lang ang sadirita na sabi ay di ko man napapakinabangan yan, tapos sige ko man ang bayad dili nato nam saro sa mga kapamilya naton, ito pala natatabangan pa na nakikinabang sa paghuhulog naton. They have a feeling na nasa losing side, we keep on paying, pero ano man pakinabang? yes, Pwedeng dahil ka nagkinabang, pero who may knows, mga kapamilya mo, kabarangay mo, nagamit pala, na nasa indirect contributors. Okay lang yon kasi kaysa naman oh my gosh, hindi natin may ang nakakagamit pala yung nagda-dialysis. Napakaswerte na natin Sir Vic na ganun. Opo, doon sa sinabi mo na kung saan pwede magbayad. How about GCash? Kasi ito napaka mabilis at madali lang. Pwede man po ang GCash, pero mas magayon po na kung mapipwede, makadumang ka mo sa opisina, bako lang po contribution ng ang concern ta. Baka may mga kahaputan man kamo. O kaya mo yan indo makuha ang sa indo pong list of contribution o history of contribution para mailing ta na po, and then ma-advise ang kamo kung anong gigibuhon. Halimbawa, nagbabayad kamo pero namamati indo medyo may kadipisilan sa pagbayad, ano po ang ibang options? Napakaganda pala ng programa ng PhilHealth. Hindi naman talaga iisipin, inuobliga na hindi ko na ito kaya. Tama po kayo, sir. Kasi ngayong taon na to, ngayong buwan na to, napakaganda rang kita. Meron ka pang trabaho. Nung dumating ang isang buwan na nawalan ka ng trabaho. Tama po yun. Hindi lang po talaga nakafocus si PhilHealth sa pagbabayad ng contribution. Kung gumagawa pa ng paraan, kung kayo po ay nawala ng trabaho, medyo nagbumaba yung kita sa mga negosyante, napakaganda ng programa. Hindi lang natin na masyado, sir. Opo, para mabawasan na sa financial stress, tama ito ma'am, nawalan kang trabaho, kaya patong-patong ang financial obligation mo. Sabi nga, the spirit is willing but the purse is weak. Muyawan ko ta magbayad sa bulsa mo dahil na kaya. Di kaya. Paano yun? Hagi ba kita kipagi para may enroll ka manggirarang in a different program, pero day po naputulso sa imo pong access sa benepisyo kang PhilHealth. Sir Vic, gagawin ko, ang dami pang hindi nakakaalam yan. Opo, sa totoo lang, ang dami pa. Kung minsan, ako rin, minsan ito ang totoo, naiirita din ako kasi noon, hindi ko pa alam. Nung halos, lagi ka na lang nag-guest, ang dami naming natutunan ni Maring Dante. Kung minsan, may mga kaibigan kami, nasasabihan din namin, lalo na yung gusto ko mahulog, nawala na ako ng trabaho. Sige, punta ka doon kasi mayroon ng programa ang PhilHealth ng gano'n na nawala ng trabaho na gusto mong i-continuous ang may paraan si PhilHealth. Yes. Tutulungan kayo ni PhilHealth. Cooperation lang kay Puhan me. Kasi I'm sorry mga nakaraan na parang napaka-nega ni PhilHealth sa kanila. Kasi hindi nila nauunawaan, hindi naintindihan. Okay, So kaya kung may time, hindi lang pang obligasyon nato ang paghulog ng ato san mga premium contribution natin sa PhilHealth. Wag mahihiyang magtanong. Yes, para very may good. matutunan tayo, may malalaman tayo. Ayan, good morning kay Mr. Ferdinand Galvez Saklayan. Good morning po, sir. Good day. Ayan. And shout out po sa kay Kagawad Marvin Garcia. Mamaya po si Kagawad Marvin mapapanood nyo. Opo. Ayan, diretso na po tayo. Kailangan pa bang bayaran ng mga miyembro ang mga nalaktawang contribution bago po matupad ang Universal
Healthcare. program. Ang Universal Healthcare Program kaya nagpoon siya kang November 2019. Kaya 2019. sa mga araw ka na sabi ko po sa introduction pa lang, ang buhay kang ano man na organization, kaipuhan po ang budget because no matter how noble or brilliant yung idea, without financial backup, it's just a dream. Tapos mabaga kaipuhan ta ang finances. Lalo sa organization, ang obligasyon kang pilihan, tawa na protection ang bilog na Pilipinas, ang mga Pilipino. Kaya kaipuhan ta pong dakulaon pong budget para po magkatotoo po ng Universal Healthcare Program. Kaya iniinggal nyo mo po sa mga tao na may kakayahan man nagbayad pero naputol sa ng contribution. Aram tama baga, nag-agis sa pandemic, then hindi aram ko anong gigibuhon. Pero may mga tugang pakita na may kakayahan magbayad. Igwa po kaming computation duman and then de po kamo mabibigla kang bayadan iniinggan nyo po na maski pa konti-konti hanggang mabukod nindo sa inyo pong contribution. Pero if in case naman na siya kamo kang contribution tadakula na and then de pa kamong kakayahan magbayad, maduman kita sa sarong option na sasabutan po ang kampilihat na ilalog kamo duman sa programa na ang mabayad ang national government. Pero so sa indo pong benepisyo so protection nindo pati sa pamilya de po masasakripisyo basta malipat lang kita kategorya ali duman sa direct contributors pasiring duman sa indirect contributors. Kaya na ano kamo nais na kamo duman sa burden financially sa pagbayad kampilihat pero nagkaigwa ki assurance ang pilhat na kamo padagos na poprotektaran pati ang sa imong pamilya. Duman naman sa mga employed sector sa employers kay puwan po talaga nindang bayaran because obligasyon po nindang bayaran ang sa ina pong contribution. And then nakakaigwa po ki-dialogue, papadit-dit bayadan hanggang until sa time na maubos po ito because kay puwan man talagang bayadin na because ito ang moral and legal obligation kang employers and then nabayadan po ang sa indang contribution duman po sa employer share tapos sa contribution sa employees. Maliban na lamang kung na-separate sa organization. Ini po na babayadan pabalik bago po mag Universal Healthcare Program, makipag-coordinar na lang sa opisina para po magkaigwa kita kimagayon na dialogue and then masabutan po ang sa inyong financial obligation because aram tama po, like it or not, money is money. Yes. Opo, may mga bago tayong viewers, may mga bagong kasi mga dati hindi hindi nila napakinggan lalo na doon sir na mga na nung pandemya na 3 taon na hindi nakabayad. Ano daw ang pwedeng gawin? Lalo na yung sa mga nag-iedad na 25 na hindi pa nakahulog, hanggang ngayon, naghahanap pa ng trabaho pero hindi pa nakakahulog. Okay, Ano po? kung duman po sa naghahanap kita trabaho, may option pa kita doon sa first job seeker. May may ibang program under indirect contributors na kung saan ipapaliwanag ta lang sa mga masunod na segment para dito po makaon sa tuyang oras. Pero kung may makahaputan kamo lalo sa financial obligation, either dati nagbabarayad kamo kay ito o kaya employer kamo, padagos naglilibot po ang collection contribution section Kampilhat sa pagi po ni Sir Ian, ni Ma'am Myra Bonggapat, nagrilibot po sila para po mamonitor po ang sa inda pong financial obligation and then magkaigwa po kitamang dialogue para magkalinawan kung saan po ang kayang bayadan o paano po ito babayadan na financial obligation. Ayan, thank you so much Sir Vic. Ayan, salamat tunon po. Bicol TV, at least naaraman po namon ang mga dapat namon maaraman sa pag-guest nindo sa PhilHealth. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat tunon na Sir Vic. Sabi natin direct kita continuation natin sa Webes dahil igwa pa kitang saro na guest. And siguro at least thank you so much Sir Vic at sana naman po sa mga viewers, sa mga walang na sawang nanonood sa Kaagapay sa Umaga, may natutunan tayo sa araw na ito. Ayan, siguro at this time maghahanap buhay po muna tayo. At wag po kayong maglilipat. Andito po ang ating warrior kindness warrior ng TKS, si Kagawada Marvin Hanyolan. Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki.
Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0998-5549864.
this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, and C2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugo, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong Buena Kaagapay sa Manong Umaga. programa sa umaga. At syempre, sabi ko kanina, no, as I promise na makakasama natin ang isa sa napakahigos na TKS, ano po, si Kagawad Marvin Hanyolan, Vice President and for Internal Affairs ng Kindness Station. And i-welcome po muna natin siya. And kang nakaaging simana, nakasama natin si Kagawad Roman Onrobia, si Teacher Berna Guemo. Adap, yes. Opo, at ngayon, ang napakagwapo at napakahigos na kagawad kang Barangay Suhi, West District. Isos, mamaya tatanungin ko to si Kagawad kung paano niya napapagsabay-sabay. Kagawad na! Ano pa ha? Vice President pa. Opo, sa Kindness Station. Ayan, welcome and mabuhay ka. Ano po, Kagawad Marvin Hanyolan. Welcome sa Kaagapay sa Umaga. Ayan, thank you Ma'am Kaki. Magandang umaga sa mga kaagapay sa umaga.
Una-una sa lahat, gusto kong i-take as opportunity para batiin ang mga nakikinig at nag-aabang sa atin ngayon. Sa Hanyolan family ang Ate Mian at abunan nag-online para sa ang Dacaida Station Warriors, ang Barangay Buenavista West Council, especially kay Barangay Secretary Marilyn Hanyolan, sa SK Council na nag-greet kanina, headed by SK John Kenneth Godalio na nag-greet na kanina, and syempre sa mga barkada tama na nagpapagreet kagabi pa, kay Kagawad Jeso sa Panlayaan, Kagawad Alvin sa Salvacion West, sa friend na kay Jerolan, kay Sir Romulo, and kay Engineer Lucky Abinyon. Good morning po sa Gabos. Yes, and syempre, good morning kay Kap Nicanor. Opo, good morning po, Namiss ko Kap. ang masira mo na tinola dyan. Pag kasama ko si Director Angel Anolas, good morning. Pag napakadto kami sa West District, di pwede na dili kami maghapit kay Kap Nicanor dyan sa Suhi. Yes po. Good morning sa pamilya po ni Kap. And good morning kay Manay Tisay, kay Ate Tour, dyan sa Suhi, sa Hanyolan family. Good morning po dyan. And dire-diretso po tayo, bago po kita magdire-diretso sa mga kahaputan natin, sa mga activities na magigibuon kang the kindness station ngunyan. Tawantan muna ini, na power service interruption schedule kang Soreco 2 ngunyan po ini na June 10. Kung saan magkakaigwan ng power service interruption schedule June 10, alas 8 hanggang alas 11 po ninagang niyan po na adlaw. Ang affected area po ay ang Purok Marcos, Quirino, Barangay Buhatan East District. Buhatan lang pala ang meron ng power interruption ngayon. Ang reason po, tapping of transformer at Buhatan National High School. Ayan na po, panawagan sa mga taga-barangay. Good morning kay Kapitan Edwin po. And sa Gabos po na yaon dyan sa Buhatan, magkakaigwa po kamo kay power interruption. Ngunyan po na alas 8 hanggang alas 11 aga. Madali lang naman para po sa ikabubuti kang Gabos. Mag-transfer po ng transformer sa Buhatan National High School. Siguro regarding naman po ito, kagawad sa mabuton na pasukan, na kung saan ang Brigada Eskwela 2025 ay umaarangkada, kung saan ang Soreco 2 kang East District, ang Brigada Eskwela 2025, our dedicated Soreco 2 Sorsogon East lineman conducted line clearing, electrical wiring inspection and repair defective electrical materials. Kahapon po yan, June 9, 2025, for 87 rooms at Sorsogon East Central School. Wow, congratulations. Pagpupugay at pagpupuri sa ating mga Light of Warriors ng Soreco 2 East District. And syempre, good morning kay Director Bitong Daria and kay General Manager Erwin Tabuena. Ayan, sa mga mahigos po nato na lineman, pagpupugay at pagpupuri po sa inyo. Ayan, congratulations po sa Gabos. Ayan, good job sa ating mga kapulisan dito sa Sorsogon, sa PPO, sa CPS, sa PDEA. Saro na naman na matagumpay na individual na 6 na naaresto ng otoridad sa ikinasang buy-bust operation na dakong alas 6 ng gabi. Kahapon, alas 9 dyan sa Barangay Piot. Hindi pa sa atin na isinisend po ng PPO ang buong report ng PPO. Ayan, congratulations po. Dumarami kagawad ang ating mga ngayon panahon nito. Merong ang dami namang mga minor de edad na nahuli dahil sa kawatan. Ang dami na namang nahuhuli sa mga drug buy-bust. And anyways, congratulations po sa mahigos naton ng mga kapulisan ng Sorsogon. Ayan, dumako na po tayo kay Kagawad Marvin Hanyolan, ang Vice President ng Internal Affairs ng Kindness Station. Ayan, asa na ang aking isinulat na mga kahaputan. And ang pagkakaalam ko, Kagawad, ang dami-daming ganap ng Kindness Station. Ito ang isang katanungan. Wala ka nang babatiin, baka magtampo sa atin ang mga Kindness Warriors natin. Ayan. Good morning kay Sir John! Yes po, good morning kay Sir John na 24/7 alive. Oo, kawawa Tapos naman. kay Ma'am Marie Hindi na ito Chris. makakapag-asawa. May contract po yan May sa Dacaida Station. Good morning po sa Gabos na TKS Warriors around Sorsogon City and Sorsogon Province po. Good morning. Eto Sir Sir Marvin, kailan at saan nagsimula ang The Kindness Station? Yes po, ang The Kindness
station begins or mission begins, ang The Kindness Station ay nagsimula ng March 2020 during pandemic era, yung dineclare ng government pandemic, sa Buena Vista Elementary School po sa lugar lugar namin. ninyo Opo, mismo. doon po nagsimula ang The Kindness Station na pinangunahan ni na Ma'am Marie Chris Labayandoy, ang founder ng The Kindness Station. Good morning po. Ma'am As Marie in Chris. sa dating principal sa Buena Vista Buena na si Vista. Sir Rowan Celestran na Yes, sa good Basud morning, Sir Elementary Rowan. School. Basud Nasa Elementary Basud School. Elementary Principal. Opo, naniyan. Na binisita man ninda Surgeon kahapon tapos si Kagawad Roman kahapon. And sang nakaaging simana nga ni hali naman didi ang Vice President for External Affairs si Kagawad Roman as in si Ma'am Berna Berna Hada para anunsyo man sang mga incoming activities sang The Kindness Station. Ang TKS nag-start with 1,000 peso budget Yes. and half sack of rice with the support of the teachers, parents, and different donors. Help poured in. There came loads of supplies for the station and people started gathering. From March 15, 2020 hanggang up to present, active pa man gihapon ang The Kindness Station para maghatag. As in, maghatag kindness sa gabos na Sorsogon as in beyond the Sorsogon province. Opo. Yan po, Ma'am Kaki. Ayan. And ano ang tagline ng The Kindness Station na Kagawad? Yes po, Ma'am Kakis. Ang The Kindness Station po, we have tagline ang give, share, and receive. Kumbaga, give what you can, take what you need, spare some for others. Ang tagline na ini, kumbaga kung kaigwahon ka man, nalain mo man kaipuhan yan, pwede mo ihiras sa kapwa mo na kawaraon man. A simple act of kindness na mapapakita naton sa kapwa naton o sa kapitbahay naton. Simple, Ma'am Kaki, magdulong ka ng gulay na lang ka. Oh, yes, Oo, oo. di ba? Uso pa man niyan sa aton, halimbawa mahatod ako sa imo, Ma'am Kaki, ning lobby nga ya, tapos ikaw gulay ning langka, di magpapalitan ka mo. Irog sa to na kindness ang gusto namon ipaabot sa gabos or ipakita sa gabos na maski sa dito na bagay kaya naton maghatag ning kaugmahan para sa iba. Oo, Yun po, Ma'am agawang Kaki. ko yun, Opo. sinabi mo na share. Nagibo na yan kang Kindness Station, lalo na sa mga school. Yes na kung po, saan yes ang po. dami na pwede mong ikwento yung mga, ang cabinet, Ayun po. kindness cabinet. Opo. Yes po, ang ongoing projects po sa The Kindness Station, we have Kindness Cabinet as mentioned by Ma'am Kaki. Tapos ang tabang para sa tugang, turo, kwento, sining, capability building, and feeding programs. Ini po na mga ongoing projects po, especially ang The Kindness Cabinet, naghahatag access sa free school supplies for students who are in need. Teaches student the value of sharing and the sense of community. Launch supplemental programs that will aid in learning such as arts, workshops, seminars, youth camp, capacity building, Bible studies, and more. Ang nakapaloob din Ma'am Kaki sa Kindness Cabinet, ang mga school supplies na kaipuhan sa mga estudyante sa school. Ego kita ni mga focal person sa school na sinda ang layman kaipuhan talaga ini bantayan na Kindness Cabinet kay ini para sa gabos kung halimbawa ang estudyante ta na binutangan sang halimbawa sa Buena Vista kay iguanan ni dining Kindness Cabinet, mabutang ang The Kindness Stationing supplies na pwedeng kuwaon, pwedeng huramon sa mga estudyante na yadto sa eskwela na ito. And ang estudyante halimbawa kung makaisip man or kung kaigwahan man sinda, halimbawa igwa sinda ng extra ballpen, extra lapis, crayon. eraser, extra bond paper, pwede ninda ibutang dito to share kindness sa ibang estudyante man na nangangaipo. And mention nga sang last week, ang San Rafael is very, very good sa The Kindness San Cabinet. Rafael Preto Diaz. Po. Ang saro sa community, adapt community sang The Kindness Station. Kay dito halos nagbatog dito ning may mga supplies, binutangan ng supplies, and na-shock ang The Kindness Station, lalo na surgeon, kasi parang lain man nahihiwag ang supplies. Kumbaga, mas nadadagdagan ang supplies. Mas damo ang nag-share. Yes, Ma'am Kaki. Mas nadadagdagan ang supplies. Kaya
Ang mga estudyante dito, mas gusto ninda na mag-share sa iba. Na-excite ang mga estudyante. Kaya amin ni ang values na gusto natin ituro na sa mga maipaabot na- sa mga estudyante ta. Lalo na sa elementary pa lang na tuturuan natin sinda ning good values dapat na ini magtao kita kung igwa kita ning mga extra. Ayan po. Pwede kagawad banggiton kung saan na nakarating si Kindness sa cabinet sa mga school. Opo. And alam ko last sa Balogo Elementary School ng Opo. East District is meron na rin ng Kindness cabinet. Opo. Sa Bacon meron na tayong naibigay doon sa Escaros Elementary School na doon natin na yung isang Yung estudyante na overwhelmed. Yes, oo, na nagulat kasi first time umuwi ng medyo madilim na. Oo. Tuwang-tuwa kasi mama, mayroon kaming bisita. Ano ba yun? Yung Kindness Station. Yes. Na gusto niya paglaki niya, ganun din ang gagawin niya. Di ba? Yes. Ang sarap sa pakiramdam. Opo. Ano pang mga school? Yes, kagawad? we have from West District ang Buena Vista Elementary School, ang present na pinamumuno ni Sir Rowan sa Basud. Tapos meron din tayo sa Bacon District Yes, sa Wanga. Opo. And Balogo, I Opo. think. Sa East District, sa Balogo Elementary School, and meron din tayo sa Magallanes. Magallanes. And, may mga donors na halimbawa may mga donors na gusto mag-donate sa school or sponsoran ang cabinet sa iba-ibang school, and naka-line up na yon sa project sa The Kindness Station. Ayan, sa Especially Sawanga ang Kagawad, TKS Sawanga kunin ko yan. Good morning dyan kay Kagawad. Jo Marie Nogales. Joms Nogales. Opo. Opo. Nasaro sa mga mahiguson man. Opo. Good Ano morning. Po? Good morning sa imo. And sabi nga naton dili lang nakatuon dili sa Sorsogon City si Kindness Station. Opo. Sabi mo kanina San Isidro Preto Diaz. Ano po, then may binanggit ka na naman sa Magallanes Opo. na meron na din ng Kindness sa cabinet na nakarating doon. Yes Wow, po. napakaganda no. And- Hindi lang talaga nakasentro dito sa Sorsogon City, lumalabas na sa Gada munisipyo. Yes po, Ma'am Kaki. And we have the adopted community, yun nga po, yun sa Puerto Diaz, and sa Castilla ang Leswick. Oh, yes, Last week sa last week ka Castilla. Opo. Tapos ngayong taon dadagdagan natin ng adopted community sa Sablayan Island sa Huban. Yun, sa Sablayan Island. Sige, diretso ka, no, Ayun po. Kagawad? Tapos meron din tayong capacity building na magtuturo sa mga youth natin na kung paano pwede, mayroon din tayong mga team building activities for volunteers and members salubong ito, Ma'am Kaki, every December para mahatagan tamaning oportunidad makapagpasalamat sa gabos na volunteers as in sa members ng The Kindness Station. Ang hinatag nindo na oras sa mga nakaaging adlaw. May igwa kita ning turo kwento sining. TKS has been actively doing turo kwento sining, tapos tabang para sa tugang. Opo, oo. na yung tabang para sa tugang po, TKS has been actively doing relief missions, outreach programs, and collaboration with different organizations to innovate sustainable solutions that uplift communities, foster kindness, and create lasting positive change. At meron din tayong food dives or feeding programs na sang nakaaging Ma'am Yes, Kaki na opo. na-mention ni Senadora, si Kagawad Roman, na makadto sinda sa Manila para makimiting sa partner NGO sinda. Kakahali lang ninda sa Manila para makimiting sa FSMC or Food My Starving Children na thankfully na positive man ang response kay Thank you na-report so man much, ang program natin, especially sa feeding program sang The Kindness Station. So, ayun po ang mga activities, ongoing projects, activities ang The Kindness Station. Yan po, Ma'am Kaki. And ano ba ang mga activities ngayon naman kasi alam natin na ngayong June talagang sobra ang mga ang activities ano ba ang mga activities ng Kindness Station ngayong June? Yes po, Ma'am Kaki. Very loaded ang The Kindness Station yan. Since si Sir Jan, hello Sir Jan, 24/7. Natutulog pa ba? Yes. Oo, Kaya natutulog ang pa ba si Sir Jan? name ni Sir Jan sa GC is Jan, Jan 24/7. So ayun po, niyan po na June 2025, ang The Kindness Station ay iniimbitahan po ang Gabos na naging partner ng The Kindness Station since 2020. Magkakaigo po kita ng
TKS Connect, Uniting Kind Red Spirit for ako sa June 12, 2020. Maging malaya, makisilibrar sa Yan, Independence Day. Opo, Independence Opo. Day. Sakto kay Holiday Man, Independence Day. Iniimbitahan po namon gabos na maging, mga members, mga aspiring volunteers and gusto maging partner ang The Kindness Station sa June 12, 2025, Thursday, from 10 a.m. to 5 PM sa SM City Sorsogon po. Yato po ang The Kindness Station sa second level of SM Appliance near SM Cinema. Yato po nakapwesto ang The Kindness Station from 10 a.m. to 5 a.m. Ito na kagawad pagkakataon, pwede ka nang mag-invite sa Ayan po. gabos po na gustong mag-member, welcome. Sige Opo. po, Sir Jan. Yun po. Iniimbitahan po gabos na gusto maging parte sa The Kindness Station, gusto maging volunteer, gusto maging member, as in gusto maging partner sa The Kindness Station. Niyan po na June 12, 2025 sa SM City Sorsogon. Second floor. Second level. Yeah, second level. Opo, front Sorry. of SM Appliance near SM Cinema. Yato po ang The Kindness Station from 10 a.m. to 5 p.m. Gabos po na gusto maging member, as in gusto maging parte sa The Kindness Station, welcome po ang gabos. I-discuss po, meet po nindo si Ma'am Marie Chris Labayandoy, ang founder ng The Yes. Kindness Station, ang mga officers, si Sir Jan, mamimit yato po kami gabos and gabos na officers and magkakaigawan po kami ng exhibit for Kindness Station or TKS booth, ang tabang para sa tugang, Kindness Station cabinet, turo, kwento, sining, food, may starving children, or yung mga activities, magkakaigaw po dito ng booth ang The Kindness Station na yato ang gabus na member. At syempre, ma-attend din si Ma'am Kaki. Kay opo. may mga invite partner media man kami and mga SKs na partner and mga NGOs na partner na iimbitahan sa The Kindness Station para sa June 12, 2025. Opo. And sige, eto na ang pagkakataon natin na makuha ang atensyon ng mga silent giver natin. Yes Meron po. po si TKS ng bot sa SM, second level, sa harap ng ano yun? SM Cinema. SM Appliances. Opo. Sa ano po yan? Sa June 12, Independence Day. O yun, maging malaya tayo sa pagbibigay. Yes po. Opo, ayan ito na dire-diretso tayo. Yung may mga gininto ang puso na gusto pong mag-share ng inyong Yes po, blessing. yes po. I-share nyo na po at marami po tayong matutulungang mga bata. Ano Yes po? po. Lalo ngayong pasukan, talagang nakapokus tayo sa mga school supply. Yes po, kasi Opo. nagbatog naman ang Mag-start na ang Brigada Eskwela. And kahapon hali si Sir Rowan saka si Kagawad Roman sa Basud Elementary School kay Sir Rowan para sa opening man sang Brigada Eskwela. Sa Sorsogon Pilot Elementary School, good morning kay Sir Tamani. Sa Roman Yes po po, sa good morning. may gininto ang puso and welcome. Nag-chat sa akin sa Miss Kay, pahingi ng pa-donate naman ng school supply. Sana nakatulong yung binigay natin. Yes Opo. po, gabos po na hinatag sa The Kindness Station ay nakaabot talaga Yes, sa opo. mga beneficiaries. And gabos na damong napapugma na simple paghatag niyo sing sarong lapis, halimbawa sarong set na school supplies, dako na bagay na yan sa sarong estudyante Yes. na mahahatagan. And dire-diretsohan ko na po. Yes, opo. Aside sa June 12, Yes po, magkakaigwa ano pa? gihapon kita ning palarong pambata sa Suhi. Yan, dito man gihapon sa lugar mi sa June 15, magkakaiga po ning palarong June pambata. 15. Opo, sa June Suhi. 15, Suhi. Yes Okay. po. Headed by ang bagong SK po sa Buena Sunday, Vista. Sunday. Yes po, Sunday. Si SK, John Kenneth Godalio na nag-greet Hello, kanina. SK. Good morning, Ken. Tapos, ang in-announcement sang nakaaging simana ni Kagawad Roman as ni Ma'am Berna, ang Kindness Day Huban sa June 20 sa Huban. Tapos ang tabang para sa tugang sa Sablayan Island June sa June 21. 21, 2025. And may mga ongoing projects pa man kami na i-announce namon dito sa June 12, 2025. Kaya sa mga gusto maging parte, maging volunteer as in member, as in donor sang The Kindness Station, welcome po kamo as in iniimbitahan namon kamo sa June 12 sa SM City Sorsogon po.
Ayan, sa gabos Yes pa, po. no? Diretso po tayo. Sa June 12, magkakaigwa po ng bot dyan sa Yes po. SM. Ulitin mo, baka may mga baguhan kaya na nanonood. Yes po. Diretso na po ito, Oo. donation drive sa June 12, 2025 sa SM City, Sorsogon. Magkakaiga po kita ng TKS Connect, Uniting Kindness Spirit for a Cause, Immerse, and the Kindness Station Experience sa June 12 po, 2025 Opo. sa SM Sorsogon po. Yes. Sa mga nagme-message po sa atin, diretso na lang po siguro kayo sa SM sa June 12 para maidala nyo ang inyong mga Yes po, kay may goods. Opo. may ipiprepare man kami na booth para sa tabang, tabang para sa tugang na booth. Kay Miss Moira Garcia dyan sa Balogo West District, nag-message Yes siya. po. School supply, siguro kung hindi may padala, pwede nyo po, kasi pagkakataon na rin to para ma-meet Yes nyo po. yung mga kindness warriors natin, yung presidente, yung Yung other officers po yes, and opo. members. Diretso na siguro nyo idadalhin doon sa SM, 12 ng June. Ano Yes po. From 10 a.m. to 5 p.m. po. Yan to po ang The Kindness Station sa SM City, Sorsogon. Ayan. Sige pa, diretso. Baka may mga sasabihin pa po kayo kagawad. Ano. Yun man lang, Ma'am Kaki. Bali, Yung sa ano natin, sa Alin po? June 20 sa Huban, Yes ano po. bang ganap na mangyayari doon? June Hello, good morning 20 sa mga taga-Huban. Wait lang. Okay, Kitaan ko sige, ako take your dito. time. Opo. And syempre, good morning kay Joanne. And sino pa ang ating mga volunteer? Yes po, bali sa June 20 po, Ma'am Kaki, ang Kindness Day Huban sa Saint Anthony of Padua Parish with, ang opening po sa Di Ma'am Kaki is sa June 11 po, mag-start na ang dito, TKS booth para sa unlaunching nato na June 20, 2025 is makahatag kita ng kaugmahan sa gabos na gabos. taga-Huban. Especially sa mga sa 350 beneficiaries na mahatagan school supply sa Huban. Yan po. Wow. So, bali ano yan, kang activities, kang piyesta duman. Yes po. Okay. Bali, parte sa Parte sa kapistahan kapistahan. and first ever man ini isang Kindness Day sa Kindness Huban. Day And sa Huban. as per member na taon-taon na ini gaganapon. Pagpapiesta, andun din si TKS. Yes po, yes po. And makaagapay sa umaga, meron na po si TKS, si Kindness Station, ng beneficiary dyan sa Huban. Ilan yun na kagawad? 350 mag-select po sina 350 na beneficiaries para mahatagan ng school supplies. And syempre may mga surprises man na palaro, and other surprises po na ihatag ang The Kindness Station sa Huban sa June Yan. 20 po And yan. syempre, bago doon sa Huban, kasi ano pa yan, 20, meron pang palarong pambata sa Suhi. Yes po, sa June 15 man June yan. 15 Sunday, tamang-tama po, Family Day, Yes po. dyan sa Suhi, sa paagi kang sa Indang SK, si SK John Kenneth John Godalye. Kenneth. O yan, sa mga taga Buena Vista Suhi, Family Day po yan sa 15. Sama-sama po tayong mag-enjoy dyan para sa palarong pambata. And sa mga may gininto ang puso, open pa po sila para sa pag-donate nyo para po sa mga kaakian kang Buena Vista West District. Good morning kay Manay Tisay Hanyola na Good morning po. andyan ngayon sa Suhi. Becca naman. Ito Baka silent naman. giver ko to, silent si Ma'am Tisay. Pag may mga kawang gawa ko, open hand dyan. Kaya puntahan mo si Manay Tisay. Andun siya kay Mamay niya. Apo, nagkita na kami last time, pero lang kami nagka-istoryahan, Maray. Good morning po, Ate Sai. Yan, si Ate Sai. Sabi ni Maring Dante, morning, Mare, busy talaga. Anyways, magayon, ang bola na naman. Thank you so much and ingat ka, Mare. Ayan. And dire-diretso po tayo, makagapay sa umaga, narinig po natin ang boses, napakasipag na kagawad. Sabi ko kanina, kung si Press, Sir John, 24/7, walang tulog. Ito, nagagampanan mo pa ba ang yung pagiging barangay official dahil sunod-sunod na activities ng Kindness Station? Of course, Ma'am Kaki. Tingnan mo, kahit sa itsura mo pa lang, para wala kang tulog, pero gwapo Ikaw pa man. rin. Thank you, Ma'am Kaki. Siyempre, lain taman kay puhan pabayaan ang Yes. posisyon na asinan tiwala na hinatag sa aton sa tao. Kung nano ang serbisyo na inaasahan ninda sa aton, siyempre ihatag man naton. Sa
kabarangay natin. Yes, and alam naman po namin na talagang ang dami ito si Kagawad isa sa mga hinahangaan natin sa pag-abot po sa serbisyo. Ano po? Thank you po, Ma'am Cathy. Talagang ang dedikasyon kay ni Yaon, si Kagawad Marvin. Ngayon napapalapit na ang na naman kung talagang matutuloy ang SK and barangay election sa December. Ano po? Sana yung gabos may mga kita na Kagawad na medyo nagkakaharadit na hindi pa handa. Pero nano kay mahadit kita kung aramta na mamayad ang sa tuyang programa, may naitatabang kita sa aton Yes po, Ma'am Cathy. syudadanon. Yes po. Okay, dire-diretso tayo. Meron pa, sir? Bali, yun man lang po ang natin, ang pinaka-purpose po talaga natin sa thank you pala, Ma'am Kaki, sa pag-invite lang. You're always welcome. Opo. Siyempre, may imbitahan ang Gabos na maging parte, as in, gusto maging aspiring volunteers ang The Kindness Station, ang TKS Connect, Uniting Kindness Spirit for a Cause, sa June 12 po yan, 2025, makisilibrar, as in, maging malaya kita magkadto sa SM City Sorsogon. Dalhin ang ating buong pamilya. Yes at po. makilala nyo ang buong member ng Yes po. TKS. Meron pa si Ma'am Adap na sinend, di ko mahanap yung para mai-promote din natin yung 50 pesos saan aabot. Pagkakataon na natin ito habang meron pa tayo ng konting oras. Ayan. Ayan, good morning, and siyempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon, City Councilor Tess Amor. Ayan, hindi ko good mabasa. Ano ang magagawa ng 50 pesos mo? Ayan. Ayan po, ini man po, donation drive man po ini para sa Kindness Huban. Anong magagawa ng 50 pesos mo? With just 50 pesos, you can give a school kit to a learner. Each school kit contains either most or all of the following. Ang 50 pesos mo, mag-igawa na ng paper, pen, pencil, crayon, sharpener, scissors, notebook, and eraser na ihatag po ini sa 350 beneficiaries sa Kindness Day sa Huban, Sorsogon po. Ayan po panawagan sa aking mga friendship. Opo. Yes po. Na ang lang naman napakababa lang naman, napaka-small pero malaki na pong maitutulong natin yan sa Huban, sa mga natin, learners natin, sa mga estudyante doon, para lalo na ngayon na pasukan ng Brigada Eskwela 2025. 50 pesos lang, and ako, alam ko ito si Kagawad Joey Inalpi. Good morning kay Kagawad Joey Inalpi kang Katanagan. Huban, sa ruini na ma-donate sin 50 pesos. Ang 50 pesos mo, napakalaking tulong na Yes po po, sa ating dako mga na po yan na bagay estudyante sa Huban. Yes po, yes po. Kaya sa mga friendship ko, 50 pesos lang po. Malayo ang mararating ng 50 pesos niyo. Ayan, thank you so much, Sir Jan. Huwag ka muna aalis para sabay na, mayroon pa tayo ng konting oras. Bigyan ko muna itong pansin. Ito, na mga natin. Ito, meron tayong news update. Sabi ko nga kanina, na halos mga minor de edad na ngayon ang nahaharap sa ganitong talamak na kawatan dito sa Sorsogon. Ito, hawak na ng mga otoridad sa kasiguran Sorsogon ang 4 na minor de edad na sangkot sa ilang serye ng pagnanakaw. 3 sa mga ito ay na-rescue sa Sitio Mahingan. I'm sorry, rescue ang term kasi mga minor de edad, di naman natin pwedeng gamitin ang na-aresto. Sa pagnanakaw. 3 ang naaresto sa Sitio Mahingan sa Barangay Balogo, Sorsogon City. Ang mga nasabing minor de edad ay na-turn over sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa tamang disposisyon ng mga ito. Ang ilang gamit na nakuha ng mga biktima ay naibalik na. Ang pagkakalam ko, merong mga laptop, cellphone, helmet. Ito, sabi nga natin, bakit naman ang mga magulang, kung oras na ng alas 7 ng gabi, tingnan nyo ang mga anak nyo kung naandyan na sa loob ng bahay nyo. Kasi yan, wala tayo dito, sabi nga natin, mga minor de edad, hindi natin ito pwedeng kasuhan. Kaya, and I'm pretty sure sana maimbestigan to, dahilan hindi naman ito magagawa ng mga minor de edad kung walang may humahawak. Promise, totoo yun. Naalala nyo yung mga nakarang taon na merong, I'm sorry, sad to say, na sindikato, pero kawawa yung mga bata na bibiktima, alam natin na may humahawak niyan. Kasi hindi lalakas ng loob na naaakyat ng bahay para magnakaw. Ayan, good morning and saludo po sa ating mga PNP dito sa Sorsogon. Good morning kay COP, good morning kay PD Daniel. Thank you so much po. Ayan, and ito naman po, galing sa post, ni Sir Dong Mendoza, nawala.
Ayan, ito tapos na kahapon ang na-rescue na nahuli. Opo. Ang saro po na taga Kawit Cavite, Kawit Kasiguran. Opo. And kanina naman kahapon, kasuhapon, saro naman na matagumpay na bypass operation ang sa Gibo dyan sa Barangay Piot. Isang bakla, isang babae, isang lalaki. My goodness, ano ang ginagawa nyo? Ayan, ginabot na tayo ng oras. Huwag po kayong maglilipat. At susunod po ang programa ni Mr. Sauro Amistoso, ang Ora mismo. And thank you so much, Thank you very much Sir po, Ma'am Marvin. Cathy. Si Kagawad Marvin Nyolan kang Buena Vista West District. And syempre, Vice President po ng The Kindness Station. The Kindness Station. Ayan, napakasipag. Na halos sabi nga natin, halos araw-araw merong activities ang Kindness. And araw-araw din po meron siyang ginagawa sa kanyang barangay. Pero nagpapagsabay po niyan. Saludo po ako sa iyo. Thank you, Ma'am Kap. Cathy. Ano ba yan? Kay Kap? Kagawad po, Ma'am Kagawad lang muna. Good morning kay Kap. Ni Kanor. Baka magalit sa akin si Kap. Love na love ako no ni Kap. And syempre sa wife na mahigusan ni Kap dyan sa Buena Vista. Good morning sa taga Bulabog, kung saan katatapos lang kanilang piyesta kasuhapon kay Ate Carol Delgado, good morning. And sa Gabos po, baka hindi ko po nagka-greet ang mga magalit sa atin. Ayan kay Jesta dyan sa Del Rosario Bacon, kay Larry Doliente Ramos kang Barangay Talisay. And syempre kay Kagawad Kelvin Eco Laguna dyan sa Barangay Abuyo, good morning. Happy Fiesta sa Barangay Rawis Bacon ba? Barangay Rawis Bacon. Rawis, kay good morning kay Kapitana Disen. Opo. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni Kapitana Lalaine Aninipot kang Barangay Burabod. Good morning kay Dr. Pineda, Ma'am Adel. Mamayang hapon, good morning kay Kagawad Kapitan Mon Likop kang Kapoy. Mamayang hapon aandyan po kami ni Dr. Pineda para po sa livelihood ang skincare. And syempre ang programa ito ay hatid sa atin ni City Councilor Brian Pingol and kay SM Sauro, good morning, andyan na. Ayan, salamat po sa Gabos, sa oras na dahil po kayo kamong untok na nagsusuporta kang programang Kaagapay sa Umaga. Ini po ang inyong nakaibanan sa adlaw na ini, si Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. And may pa si Kagawad. Ayun po, Kagawad Marvin po from The Kindness Station, Vice President for Internal Affairs. Good morning po, as in salamat po sa Gabos na nagbati para sa Kaagapay sa Umaga. Ayan, salamat po. Kita-kits po tayo ulit sa Webes. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.